Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Breaking news, nashock lahat sa matinding revelasyon ni Barbers. Nako, kay Vice President Sara Duterte biglang kambyo. Nako, yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play muli ang video ito, nako eto mga karbi natin, nakalagay po sa thumbnail natin, teka lang ha, eto, biglang kambyo, PBBM Wars endorsement, Pacquiao Bistado. So eto po mga kababayan, ito po yung sinasabi kong, I think, you will all agree, no? Na sa palagay ko lang naman, mga karbi natin, no? Ito ay isang wars endorsement. No, pakinggan natin at bigyan natin ng reaction itong video nito mga kababayan. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo ng dahil sa tukhang. So, what are you trying to point out, Mr. President? No? Ha? Eh di walang mananalo dyan. Bakit? Mga takot pala yun sa tukhang eh. Diba? Mga takot sa tukhang. Ibig sabihin walang mapapalang taong bayan dyan. Naku po. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Ha? Teka lang, iinom lang ako ng kape. Ha? Grabe. Grabe ang endorsement na ito, ha? It is not about them, no? It's about past administration, mga kababayan. Sako-sakong pera ang ninakaw, sabi niya no? Pinabayaan yung mga tao sa pandemya. Totoo ba? Bakit buhay ka pa? Bakit buhay pa ako? Bakit buhay pa tayong lahat dito kung walang buti nga. No, eto pasalamat tayo Totoo. Pasalamat tayo na si President Duterte, former President Duterte ang naging presidente nung may pandemya. Bakit? Eh kung ito ang naging presidente po nung panahon ng pandemic, baka yung sinasabi niyang pinabayaan yung mga tao, yun ang mangyayari. Alam niyo naman to, kabaligtaran pag nagsalita. No? Bakit ba hindi kayo mag-focus sa endorsement niyo? Huwag niyong siraan yung ibang tao. Diba? Ang naisip ko pa po kasi mga kababayan, for example, diba, sa school, like for example, sa school, doon po natin natutunan ng unang politika sa buhay nating lahat, no? Because there is politics in school, di ba? Yung mga tumatakbong governors sa mga department, okay? Oh, sinisiraan ba nila yung kanilang mga kalaban, di ba? Hindi naman di ba? Sa school po tayo tinuturuan ng mga mabubuting gawain, no? That's why doon sa school hindi po natin maririnig yung sinasabi niya ngayon na sinisiraan mo yung kalaban mo para manalo ka lang, no? Ano bang nangyayari pag nag-endorso ka sa school, di ba? For example, ako yung current governor, no, ng department natin. Ang sasabihin ko sa iyo, sa i-endorse ko, yung mga kakayahan niya, yung mga capabilities and abilities, no, na pwede niyang maibigay, no, sa kanyang nasasakupan. Hindi yung ganito. Napakarami po ng endorsement na ito. Sa totoo lang, mga kababayan, ako nadudumihan ako sa endorsement na ito no?
Biruin mo, sisiraan mo yung parang parang ang gustong palabasin dito ni President Bongbong Marcos Jr. no? Na napaka-rumi, napaka-sama ng nakaraang administrasyon. Well, ito lang ang masasabi ko. No. Hindi naman po kami nakatira sa Amerika, hindi naman po kami nakatira sa ibang planeta para hindi namin ma-experience, no? Yung nakarang administrasyon. Kaya, ay nako, tumigil na po kayo. No? Instead, mag-focus kayo kung anong magagawa ng mga ini-endorso ninyo, anong pakinabang ng taong bayan dyan sa mga ini-endorso ninyo. Yan pa talaga ang gagawin nyo na na-experience po namin yan eh. Hindi naman kami galing sa ibang bansa, galing ka sa ibang planeta para hindi mo masabing nung pandemya, mga kababayan, yung pandemic, no? Alagang-alaga po ang mga Pilipino. Hindi po pinabayaan tulad ng sinasabi mo. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Ops, teka lang ha. Binobomba ng tubig. O, sige. Oh, yan, argumento na binobomba ng tubig. Ang tanong, kailan nagsimula ang pambobomba ng tubig ng China? Kailan nagsimula hindi na muling makapangisda ang mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea? Kailan nagsimula? Kasi mismong mga mangingisda nagsasabi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, malaya silang nakakapangisda dyan sa West Philippine Sea. Nang kayo na ang umupo, binobomba na sila. Di ba? Parang bumabalik sa inyo yung sinasabi ninyo. Wala talaga no? Wala talaga silang may sa nakarang administrasyon. Bumabalik sa kanila yung problema na ipinupukol nila sa nakarang administrasyon. So anong lumalabas dito? Kayo po ang kahiya-hiya. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. For your information, no? Pagyurak sa kabataan at kababaihan. Nako. Bihira nung nakarang administrasyon, bihira ka po makakarinig ng tiyuhin, no? Pinagsamantalahan ng pamangkin, ama, pinagsamantalahan yung anak, mga adiktos, no? Bihira ka po makabalita ng ganun. Ang nababalitaan lang natin noon, mga kababayan, mga adiktos sinuhuli. Ngayon, ibang balita, no, ang naririnig natin, yung mga sinasabi niya, no? Mga kababaihan, mga kabataan, maraming ang nawawalang mga kabataan eh. 'Di ba? Kung alam niyo lang, baka hindi niyo alam kasi 'di ba sa Facebook, marami pong nagpo-post na nawawala, missing. Ay nako. Wala talaga mga kababayan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal. Naiinis ako mga kababayan. Alam niyo kung bakit? No? Hindi kasi mula sa puso ang kanilang sinasabi. Tingnan mo, basa ng basa lang. No? Binabasa niya lang po. Ay nako. Kaya hindi tayo umuunlad eh. Ito hindi po mula sa puso ang kanyang sinasabi.
No, unlike former President Duterte, nako, ayaw nga mag-script nun kasi gusto niya yung doon kasi siya minahal, di ba? Yung pagkasalita niya na walang script. Dito mga kababayan, tingnan nyo, piplay natin ha. Babasa at babasahin niya. May sipag at may talino. Yuyuko. Tayo ba ay papayag na babalik Yuyuko sa na panahon naman. gusto ng Ay, nako. kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan? Yan, sa sobrang basa mo sa script mo, nagkakamali ka tuloy ng pag-pronounce. Wala, nonsense, no? Yung mga, ay, nako. Hindi ko may paliwanag kung, pero natutuwa ako mga kabayan kasi naipapakita po natin sa taong bayan kung paano po yung pagkakaiba ng noon kay former PRRD at ngayon kay President Bongbong Marcos Jr. Yun lang po ang gusto kong point out dito. I'm happy na ngayon mas maaga natin nalaman na ganito. Although may pagsisisi na, pero still we can manage to avoid, no, sa mga susunod na panahon. So ito mga kababayan, isa sa ini-endorso ni President Bongbong Marcos Jr. Pakinggan po natin, no? Hirap ang bansa natin. Dahil walang pera, hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ba, alam Ang mga Marcos, billion, trillion ang Nako. korupsyon. Oh. Tapos ibubuto natin. Oh. Talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga Ang natin. talino talaga. A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May Naloko na. Ha? Oh, ito yung ini-endorso ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Halos katayin sila, no, ng mga salita nito nung nakarang kampanya. Pero ngayon kasama nila, anong meron? Anong prinsipyong meron ka? Anong prinsipyong meron kayo diyan sa slate ninyo, di ba? Oh, kayo na lang mga kawayan bahala. Kayo na pong kayo nang mag-judge, kung baga. Total, tayo naman talagang mag-judge sa kanila. Tayo ang boboto sa kanila. Kaya ngayon pa lang, kung baga sa BICAM, yung BICAM report, busisiin na po natin para hindi tayo mapalusutan. Di ba? Hindi tulad nila. Mahilig magpalusot, ano? Well, anyway, mga kabayan, ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. Panawagan ng ibang sectors of society o tao, grupo ng mga tao na dapat daw mag-resign na lang si VP Sara Duterte para makaiwas paggastos ng pera ng taong bayan sa impeachment trial. Okay? So, merong post ng Radyo Pilipinas, government radio station ito, at may pahayag si Congressman Ace Barbers tungkol itong panawagan na dapat mag-resign si VP Sara dahil sayang-sayang lang daw ang gastos sa gobyerno. So, etong issue talaga na itong na pinagre-resign si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, no? Marami pong nag-react. No? Marami pong uminit ang mga tenga. No? Dito po, sino kayang congressman, no? Ang nag-propose or nagsabi na mag-resign na lang? Baka naman yung Makabayan Black. Yung pinangungunahan na lang natin kasi ganun sila eh. No, ganun pong trabaho nila. Well, anyway, mga kabayan, balikan po natin itong pag-resign. Kasi magastos daw kung i-impeach pa nila. No? Magagastos pa sila, i-impeach lang naman daw. Kaya wag na lang, i-impeach at mag-resign na lang daw, mga kabayan. Mga hinayutak na mga pag-iisip yan.
Eh di parang inamin na ni Vice President Sara, nasaan yung due process, no, na sinasabi natin? At parang pag ganun ang ginawa, parang inaamin na may kasalanan ako kaya mag-resign ako. Nako, baka sampalin pa ko sa pagmumukha ni Vice President Sara Duterte, di ba? Ninitok na nakapag-isip na yan. Hoy, ikaw na nag-propose ka ng mag-resign si VP Sara para makatipid ang gobyerno. Ito ang i-propose mo. Ha? Ito, suggestion lang, baka sakaling manakikinig ka. Ba? Ang i-propose mo, ipatigil na yung Twadcom, Tricom, Com na yan. No? Diyan sa kamera. Bakit? Yan ang magastos eh. Diyan, at saka yung mga ayuda, ipatigil mo na rin, di ba? Papalagpakan ka ng taong bayan pag nagawa mo yan. Nayutak. Due process, di ba? Ayaw niyang, gusto niyong pag-resignin na lang dahil gastos lang. Ang tinatanong ng taong bayan, nasaan ang due process kapag pinag-resign mo yan? Di ba? Tapos kakasuhan nyo rin naman. Di ba? Uto ba ang taong bayan? O sige, magre-resign si Vice President Sara Duterte. Siyempre, may mga ano pa yan, may mga kasabwat pa kayo. O, kasabwat talaga eh, no? Option, teka lang, hindi pwedeng mag-resign lang. Kasuhan natin to sa korte. Hindi pwede yung ganyang ginagawa niya. Kakasuhan talaga natin to. E di gagastos na naman. Ha? Yun lang. Kasi hindi natin alam kung yung gagastos, pero may fund yan eh. No? May pondo yan para sa mga ganyang propaganda. Di ba? And maybe we don't know. Maybe it's coming from the government also. So yan. Ginigisan nyo lang sa sariling mantika ang mga Pilipino. O di ba? Pistado na kayo eh. Para resign pa kayong lalalaman pero kakasuhan nyo rin naman. Nung akala sa mga Pilipino tanga. O, di ba? Totoo naman, di ba mga kabayan? Well, anyway, mga karibin natin, napapahaba na po tayo. Ano po ang inyong reaksyon about sa video ito? I-comment na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga karibin natin. Maraming salamat po. Sa walang bayan ko, sa magnanakaw na tao,